Actually, nung ako po ay nagkarahan ng madaling araw, I think it was 5. So natapos na po yung operation ng mga 2 o'clock. So pagising ko lahat, dahil ko mga tubo. Tubo dito, lahat. So hindi ako makakilos. Sabi ko mahirap dito kung sitwasyon na ito. Hindi ka makakamot kahit sa ulo. Kaya sabi ko naman dahil ipapakalbo muna ako kasi para walang kamutin. Pagdating ko lang gabi, nag-cardiac arrest naman. So, wala pa ako ng malay kasi yung heart ko hindi na lang papang. Makunti na lang. Ang tanging ko lang nakikita is conscious ako, pero nakikita ko lang ay kulay blue. Yun lang ang aking diwa. At unang pump sa akin ng kuryente, umangat ako parang mataas. Tapos parang nasa TV. Umangat yung katawan ng pagbaba. Then, another ulit, pangalawa, kasi nire-revive lang ako yun lang ang aking Pangalawang ulit, lumas. Tapos pagbagsak ko, doon na ako na gano'n. Sabi ko, aray. So, na-revive na. So, praise God dahil ang aking doktor ay isang Baptist Christian. Palagi niya akong sinasabihan na hindi encourage, sabi niya, may plano ba pastor yung Panginoon sa iyo. Kasi kaya nagtagal ako sa ICU, kaya magdagindi. Kasi yung heart ko hindi pa siya nag-normal ng tibok. Kung ang normal kasi pag nakikita nyo sa TV yung gano'ng pantay, yung sa akin, gumaganon, tumataas na naman. Kaya sabi ng doktor, pray tayo pastor. Pray tayo. So, ako naman ay continue to pray. Matalo ko na pray din pero I think after mga araw, nagtaka na ako bakit hindi na tulog. Kasi baka normal tulog. So after mga araw, wala nagtulog. So natingnan ko yung aking monitor na normal na yung aking kasi kung hindi, papatulogin ulit ako. Bubukayin naman ng kuryente para pag-normal. Pero sabi ko sa inyo, when your life ay nandun na sa with your life nakikita mo pa rin na everything may plano ang Panginoon. Habang may plano ang Panginoon, kasi sabi ko naman, ready na ako Bago mo operahan, nagbibig na ako kay Natisha Sinabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ganun naman sinabi na ako, kahit na sa location, hindi ako pangising, huwag niyo magbubuhol sa church. Doon ang bubulol. Sabi ko, para hindi kayo nahirapan. So, marami na akong bilibin sa kanila. Kaya siya kasi siya palagi nandun. Sabi ko, nagaan yung gusto yung kapatid. So, marami na kasi hindi na natin alam. So, lumating na yung 50-50. So, by the grace of God, na makabuti dahil binuhay tayo. So, things may sabi ng doktor ko, Pastor, maraming plano ang Panginoon sa iyo. So, ibigay mo na yung natitirang buhay sa Panginoon. So, always, kasi marirealize mo natin, Diyos, marirealize mo mga kapatid ko sa Panginoon. If you were in that situation, always na masasabi mo, I want to live my life to God. Kasi wala namang iba wala tayong ibang kasi kung i-spend na natin yung life natin sa ibang bagay, wala namang ibang the rest of our life kaya gamitin natin sa ating Panginoon. So yun ang encouragement mo sa akin may pagkakataon pa tayo, death is certain, hindi natin alam. So, i-treasure natin yung meron tayong magagawa palagi sa Panginoon. I-treasure natin yung ano ba yung magagawa ko sa Panginoon is
Kasi pag nandun na tayo sa ganong sitwasyon, ay wala na tayong ano yun ba? Pag nasa ganun tayong sitwasyon na nakikita. So, yun lang ang aking encouragement sa inyo, church. Be faithful. Yung nga sabi yan, pag-rami, giving natin, nag-visit. Last Sunday, wala akong allowance. Okay lang yan, kasi God is providing naman comparative sa mga bayarin na natin. So, mag-pray natin. Faithful tayo sa habang may pagkakataon pa tayo bilhin ng Panginoon makapagligo sa kanyang favor. Gawin natin yung best natin, bigay natin yung ating mga kaya. So, salamat po church, salamat sa inyong tulong, salamat sa inyong prayers na ibigay ngayon lang pa sa atin lahat. Ngayon lang ipangkita ng Panginoon sa atin lahat dito sa bago sila. Marami pa tayong gagawin until comes ay nasukma tayong dapat sa kanya. So, lilangan po, maraming salamat. Kahit na natin speaker, Pastor Bob.